Malacanang, Administrasyong Marcos, sisimula na ang pagtatayo ng murang rental housing project dyan sa may UPLB. Detalye balita mo, RH14, Miss Leth Narciso. Miss Leth. Sister Ella ay inanunsyo ng Malacanang ang pagsisimula ng construction ng low-cost rental housing project para sa constituents sa University of the Philippines, Los Baños sa Laguna. Ayon kay Palace Press Officer Pierre Castro, ito'y sa ilalim pa rin ng expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program. Ibinida ng palasyo na noon lamang Marso ginanap ang groundbreaking ceremony ng proyekto at makalipas ng ilang buwan ay full blast na ang construction. Ang proyekto ay may inisyal na 320 housing units para sa low-income employees at mga estudyante ng UPLB at informal family settlers sa paligid ng universidad. Nabatid na ang huling housing project ng gobyerno sa UPLB ay noon pang administrasyon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ngayong araw ay... Ang tagal na, ayan. Project pa ni FM yan? Ngayon lang nasundan. Oo, lakay. 45 years na. Grabe, ang tagal. Anyway, huli man at magaling, habol pa rin. Habol din na kay. Ayan. At saka, ano nga pala, Miss Sulet, ayan, marami ang natuwa dun sa pagsuporta ng presidente dun sa MD1 Enterprises, MDJ. Ayan, sa paggawa ng electric vehicle sa gawa mga Pinoy. Kaya lang may tampo yung isa. Ayan, Yung ang Francisco Motors Corporation, si Mr. Elmer Francisco, sabi niya, sana all. Ayan. Baka naman nauna lang kayong MD1. Actually, nag-inspection si Presidente para makita yung pasilidad. Para kung ano daw yung kulang ay suportahan ng pamahalaan sa pamagitan ng DOST. Kaya lang di ko nakita. Andun ba si DOST Secretary Renato Solidum kahapon? Parang wala. Wala sa picture. Ang dami kasing kasama kahapon. Oo nga. Ayan, Secretary Solidum. Mambira naman yung mga inventor natin. Suportahan nyo naman. Ayan, at saka mag-promote kayo. Ha? Ayan. Alam mo, nakalungkot. Sinusuportahan naman nila Lakay. Baka yun yung tamang sinasabi mo, mag-promote. Ayun, alam mo, nakalungkot, Miss Let, dahil maraming cabinet secretary na, ayan, matatapos na ang termino ng presidente. Hindi man lang natin narinig kung ano mga ginawa nila, ano mga programa nila. Ayan, katulad nito. Oo. Kung hindi pa pupunta ang Presidente Marcos, hindi pa natin malalaman yan. Ayan, oo. At saka ano pang ginagawa ng suporta sa mga inventor? Eto, katulad ng isa, ha? Yung kay si Secretary Solidum. Nandun ba? Picture ulit. Hindi mo lang nahalata kasi naka-ano sila, di ba? Naka-hard hat. Ba't di naramdaman? Nandun siya Lakay. At saka yung nasaan ba yung saan ba yun ko yung Jojo Atienza, ha? Yung isang Pinoy pa na inventor din ng waste to energy ba yun? Sumikat dun sa abroad, ha? Ayan, sa abroad pa makikinabang. Dito sa atin, hindi natin pinapakinabangan yung mga ganyang invention. Tinitingnan ko dito sa aking kuwan, ha? Research ko nga. Ayan, mga ganyan, hindi nasusuportahan ng ayan, ito, si Filipino-made solar power work even without direct sunlight. Kita mo, ha? Ano nga bang pangalan nitong si Kuya, ha? Ayan, itong si Carvey Eren Maige. Ayan, electrical engineering student ng Mapua University. Ayan, ang kanyang research ay nagsimula pa noong 2020, ha? Ayan, sabi, his invention gained worldwide attention. Ayan, when it became the first ever sustainability winner of the prestigious James Dyson Award. Saan ba ito? Sa Amerika yata ito, ha? Ayan, yung mga ganitong mga galing na mga kababayan natin, hindi man lamang natutulungan ng DOST. Mga ganun ba, mga ang dami natin magagaling? May programa ang DOST dyan sa mga local innovations kasi may mga events sila na pinupuntahan ni Presidente. So, baka kulang lang sa promotion nga. Saan? Hindi natin naririnig. Mukhang hindi. Siguro dapat mas dapat mas maingayan lang Lakay. Mukhang hindi natin. Paano malalaman ng mga kababayan natin, mga inventor na meron palang ganyan? Ayan, di ba? Siguro yan ang dapat asikaso ni Executive Secretary Benhar Abalos. Ayan. Bakit naman? Ha? Bigla ka
May mag-aaway na. Ay, Secretary to the Cabinet pala, Executive Secretary tuloy. Ikaw talaga, Lakay. Ay, Secretary Benhor, ayan, kinakantsawan ka, ha? Sinusulot mo daw yung presisyon ni Little President Ralph Recto, ha? Ganun ba yan? Naalala natin mga nakapanghinayang, ang dami natin mga cabinet secretaries na biro mo, matatapos na ang termino ng presidente. Ayan. Hindi man natin narinig ano mga ginawa nila, ano mga programa nila. Parang yung tagadar. Ayan. Kailangan lang mag-report, Lakay, kung ano yung mga accomplishments. Parang si, yung nag-recommenda kay Pujalte. Ayan. Si Secretary Conrado Estrella III. Hoy, Lakay, in fairness naman, may ginagawa naman siya. Hindi lang naiingayan. Sa Lakay, kasi, Ganon? Yung mga land distributions. Yung pamamahagi ng lupa. 4 years na, 5 years na ang presidente sa Malacanang. Isang beses na natin na-interview rito. Sige, maglalambing tayo ng interview. Baka pagbigyan ganun ba? tayo. Nahawa ni sila kay yung sa Department of Energy, hindi natin narinig, walang ginawa sa DOE. Nakalimutan ko na naman kung sino yung nasa tamo. DOE Ayan, natin. Sino nga, Miss Let? Yung Tagaliti. Ayan. Tagaliti. Nakakasar ka. Sino ba nga yan? sila, Kay? Kita mo, kasi walang ginagawa, hindi natin marinig. Hindi, kasi dati DOE, familiar ako. Si Garin na ngayon. Lagi mo binabanatan si nagka-crisis na sa kuryente, sa si energy. DOE Secretary Sharon. Sharon ba, Garin? Siya ngayon. Yung pinalitan niya. Yung ayan. pinalitan niya, si Kita mo, walang ginawa, kaya hindi natin maalala. Secretary Lutilia Rafael. Secretary ba yun? Former secretary ng DOE. ano na siya Ganun ba? Lakay? Ambassador to the Holy See. Wow. Oo, ano nga pala siya, Miss Let, ano? diba? Yun ang posisyon niya ngayon. Ambassador to the Holy See sa Vatican, ha? Yes. Oo, Lakay. naman. Dapat ambassador sa Timbuktu nila. Kasar sila, Kay. Wala nang ginawa. Bibigyan pa ng magandang posisyon, ha? O maraming kasalanan kaya dinala sa Vatican. Maghugas-hugas daw. Okay. Ano ba yan, Lakay? Wala, tinatawanan na natin ang mga problema natin dahil kung hindi, wala, masisira, mabuburyong tayo rito. Ayan, sa admin. So ano pa schedule ng Presidente, Miss Let? Bukod dyan sa UPLB. Ngayong araw Lakay ay isa pa lang yung nabanggit na schedule ni Pangulong Marcos ang oath-taking ceremony ng mga opisyal ng National Movement of Young Legislators. Oh, young legislators. Mamayang hapon pa yun Lakay. Ito yung mga bimpo, ano, ha? Ayan, mga batang iniklok ng magulang sa politika. Bimpo. Okay, nga Rod, ayan, sige siguro pagsabi na lang kay Secretary Benhar Abalos, ayan, kung hindi mako ang pagiging executive secretary, ayan, dahil malakas si Secretary Ralph, ayan. Baka pwede rin paggawan ng report ng mga cabinet members, kasi diyan nagkatampuhan, Miss Let, patawag daw, chika lang, ayan, pag-usapan lang natin, ayan, bago si Ninong Sherwin, ha, ayan, pampaano lang, pampa-social anesthesia. Ayan, kaya daw, kaya nagkaroon ng, kukwento ko na, kaya nagka-LQ yung dalawa, ayan, si Secretary Ralph at Secretary Benhar Abalos, nagpatawag ng cabinet meeting sa ilang secretary, si Secretary of the Cabinet Benhar, ayan, nito mga baha-baha, ayan. Okay, tapos? Abay, may mga hindi yata sumipot, ayan, at nagtampo ang Ralph Recto, ha? Ba't ka nagpapatawag? Dapat ako yan. Yun yung kung bakit. Sabi ng bubwit mo, Lakay. Isa lang sa mga ha? Ayan. Ang presidente naman yata, sino man nangako si Benhor, ha? Na after 1 year, nung matalo sa senatorial slate, gagawing executive secretary. Ayan. Sa bakit dapat masanay na siya sa politika, di ba? Ganyan. Pinangakuan ka na, gusto pa tuparin. Dapat. Ganon daw talaga Lakay ang buhay sa politika. Ayan. Okay nga Rod, Miss Let. Ayan, kumusta ang panahon dyan sa Malacanang? Okay naman ang panahon. Okay Lakay. naman. Si Auntie Claire, cool ba siya? Ayan. Makalma ba ngayon? Di ba mainit ang ulo? Ayan. Hindi naman. Mamaya malaman natin. Okay nga Rod, maraming salamat, Miss Let.
Good morning. Balik sa inyo, Lakay at Sister El.